Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ira is watching Dark while he is tending the horse. May horse stable ang ancestral home nila na sa likod ng bakuran at si Dark ang inutusan ng lolo ni Ira para alagaan ng mga alaga nitong hayop tulad ng kabayo, malalaking aso at tiger. Humindi si Ira dahil alam niyang may mood ang mga hayop ng lolo niya, ngunit sinabi ni Dark na kaya nito ang sarili nito. He was just surprised to find that her grandfather owned a tiger. Dahil doon nakwento ni Ira na inuwi ni Caleb yun, ngunit hindi niya pinaliwanag na dahil sa misyon kaya inuwi ni Caleb sa Dehi sa Pilipinas. Dehi is an orphan of a domesticated trafficked tiger. Niligtas to ni Caleb sa isang operation kasama na ilang endangered species na illegal binibenta sa underground market. Sa animal sanctuary, binigay si Dehi, ngunit nung nalayo to kay Caleb, ayaw na nitong kumain kahit anong gawin ng mga caretakers nito. Kaya, tinawagan ulit si Caleb para sa tigre. Kaya inuwi ni Caleb si Dehi sa kanila at unang kita pa lang ng matanda, sa maliit pang tiger na si Dehi, agad nang nagustuhan ng lolo ni Ira ito at ito na ang nag-alaga. Dehi is cute, yes, but Ira doesn't want Dark to take care of him. Wala tong alam sa animal handling, di tulad niyang dinaan din ng proper training noon. Pinigil din siyang makialam ng pamilya niya, kaya ang tayong magagawa ni Ira, panoorin si Dark habang nag-aalaga sa mga hayop. I'm done with the horse's wife. Masayang ani Dark nang makalapit sa kanya. Kinuha ni Ira ang bimpo at pinunasan ang pawis sa mukha ni Dark. Ito lang ang kaya niyang gawin sa tulong ni Dark dahil oras na sumaway siya sa utos ng lolo, alam niyang hindi siyang mapapagalitan pero sasabang impresyon nila kay Dark. You okay? Nag-aalalang tanong niya. Dark flashed a smile at her. Of course, this is just basic, okay? Don't worry, but that tiger? Puro kasi kabayo ang inalagaan ni Dark nitong mga nakarang araw at ngayon pa lang talaga ito makakalapit kay Dehi. May sarili kasing garden si Dehi. May man-made cave ito sa gilid ng ancestral home at doon ito namamalagi. Nakita na to ni Dark ngunit malayo ito sa tigre nung ipakilala niya. I will try to help you tame him. Alanganin ding sagot ni Ira. Umiling agad si Dark. I'll try to feed him, but if he bites me then that's the time I may need your help perhaps. Or maybe he will be tame if he saw the handsome me. Nagbiro si Dark kaya inirapan niya to. Inayos si Dark ang sarili at siniguro na walang naiwang amoy dito na ibang hayop bago sila nagtungo sa tigre. Dinala niya si Dark sa dwelling place si Dehi at binuksan niya ang cage. Bit-bit naman ni Dark ang maliit na timba na may namang malaking slice ng hilaw na beef at isang patay na kuneho. Nakita ni Ira na marahan at maingat ang bawat hakbang ni Dark habang iniikot ng tingin ng paligid. Hindi rin niya makita kung nasan ba si Dehi. Malaki kasi ang kulungan nito at disenyong forest na may cave ang tirahan nito. Nabigla si Ira nung makarinig ng ungol ng tigre at mabilis sa paggalaw ng halamanan sa gilid. May aninong tumalon mula doon at papunta kay Dark. Nanlaki ang mga mata niya at uhugutin niya na ang patalim sa likod ng pocket nung may humawak sa balikat niya at nagpatigil sa kanya. Mabilis na lumingon si Ira at nabungaran niya si Caleb na nakatutok ang mga mata sa direksyon ni Dark. Don't make a drastic move, Cristel. Watch it first. Binilik niya ang tingin kay Dark na ngayon ay nakahiga na sa lupa dahil tinalon at dinaganan to ni Dehi. Magkatitigan si Dehi at Dark at hindi napuputol ang eye contact ng dalawa. Si Ira nanonood ay kinabahan para kay Dark ngunit napanganga siya nung una na nag-alis ng tingin sa Dehi. Yumuko ito. Kiniskis ang ulo sa dibdib ni Dark. What? Tumango naman si Caleb at bumulong. Good. He passed the first test. May palatak silang narinig kaya hinanap ni Ira yon at nakita niya. Nakasandal si Zoren sa gilid ng grills. Maybe Dehi will bite him later on, ani Zoren. Pinanlakihan niya ng mga mata si Zoren at nag-iwas lang ito ng tingin. Binalik ni Ira ang tingin kay Dark at napatidig siya rito nung nakitang hinahaplos na nito ang tuktok ng ulo ni Dehi. Dehi really likes him.
Ilan lang ang taong nakakalapit dito katulad nito. Kadalasan iwas to sa tao at si Caleb, Don Constantine, Daisy, siya at si Arcos lamang ang kayang humawak sa ulo nito. Jedios was almost bitten because he pulled the prank on Dehi, but Dark, he didn't do anything, but Dehi is tamed around him. Ngunit kahit nagtataka, hindi naman mapigil ni Ira na di maging proud dahil gawa ni Dark ang isa sa mga imposible. Ira smiled widely while realizing that, I will inform Lolo about this. Tulungan mo si Dark na magpakain kay Dehi, Cristel. Zoran, go with me. Pagkatapos sabihin nun, hinatak ni Caleb si Zoran na ayaw pa sanang umalis. Unti-unting nagugustuhan ni Dark ang pagtira sa ancestral house ng pamilya ni Ira. Though they're treating him like a helper, he has no problem with that. Tagalinis ng kwadro ng kabayo, tagapakain at tagapagligo ng kabayo, maging pag-aasikaso kay Dehi. Ramdam naman niya, hindi mababa ang turing sa kanya ng pamilya ng asawa, kaya hindi malaking issue sa kanya yon. He knew they were just putting him into a test, maybe to see if he's going to give up halfway or what. But why would he give up if he knew that Ira and their son is the prize he's going to get after those stints? Matagal niyang pinangarap na makasama ulit ang asawa kahit ang akala niya imposible na yun, kaya bakit siya susuko ngayon? Ira even forgave him for what he did in the past, so this little test won't budge him. Kahit siguro alilain talaga siya ng pamilya ni Ira habang buhay, ayos lang sa kanya basta ba kasama niyang mag-ina niya. Dark is resting now under the shade of a big tree in the side of the ancestral house. Nakamasid din siya kay Arcos dahil kalaro nito si Dehi. Nakakawala ang tigre at kasalukuyan nakasakalay sa likod nito ang anak niya. Dark did not relax himself because even if Dehi is a tamed tiger, what if he got fed up and annoyed with Arcos and accidentally hurt his son? But seeing Arcos happily playing with Dehi and Dehi tolerating his son somehow eased his mood. Naglalakad-lakad si Dehi habang nasa likod nito si Arcos na kinikis-kis ang mukha sa malagong balahibo ng tigre. Don't worry, Dark. Isa si Dehi sa guardian ni Arcos. Alam mo bang sanggol pa lang si Arcos na kantabay na si Dehi sa anak natin? Takot din ako nung una pero hindi kami binigo ni Dehi dahil kahit kailan hindi siya sinaktan ni Arcos, they are friends. Ani Ira at umupo sa tabi ni Dark. Pinatong ni Ira ang ulo sa balikat ni Dark at pinanood din ito ang anak nila. They saw Arcos lead off from Dehi and turn around to stop in front of the big tiger. Ira and Dark both smiled when they saw Arcos kiss the tip of Dehi's house. Dehi, I love you, Arcos exclaimed. Dehi let a loud growl and rubbed his head on Arcos' chest that the small kid giggled. Niyakap ni Arcos ang dalawang munting kamay sa leeg ng tigre at mahina itong tumawa. Pagkatapos noon, lumapit si Arcos sa direksyon ng mga magulang at para namang bodyguard nito si Dehi na nakasunod kay Arcos. Natuwa si Ira sa nakita at alam nito magiging magaling na protektor ni Arcos si Dehi. Ngunit hindi alam ni Ira na magkakatotoo pala ito sa hinaharap. Itataya ni Dehi ang buhay nito, mailigtas lamang si Arcos. Umupo si Arcos sa gitna ni Dark at Ira. Si Dehi, gumilid sa pwesto ni Dark, humiga at ipinikit ang mga mata. Pinunasan ni Ira ang buong mukha ni Arcos dahil pawis na ang bata. Dark, seeing this, get back on the side and open it. May binihisan si Arcos doon at nilabas niya ang damit at baby powder na nakahanda doon. They were taking care of Arcos when a person suddenly walked to them. Kung hindi pa nagbigay babala si Dehi na may tao doon, di mapapansin ni Dark na merong taong nasa harap nila. He caressed Dehi's head and turned to look at the person in front of them. Natigilan siya nang makita kung sino to. It's Carla, the person who Joseph was looking for. So, all along, she is with his wife, huh? When Carla laid her eyes on Dark, she blinked her eyes but soon retracted it. Imbes, humarap ito kay Ira. Caleb is looking for you. Pagkasabi nun, tumalikod to at may pagmamadaling umalis. Nakatanaw si Dark sa likod nito at nang malayo-layo na si Carla, sa kanya hinarap si Ira. Nakangiwi naman si Ira ngayon sa harap niya. That's Carla, he stated.
Yes, she's with me. Dark crossed his arms and just looked at his wife. Kahit pala nagpaliwanag na si Ira sa kanya sa mga nangyari dito sa nakalipas sa 3 taon, may hindi pa rin pala ito nasasabi sa kanya. She mentioned that she's with a friend when she hid from everyone who knows her. Bakit nga ba hindi naisip ni Dark na si Carla yon na hinahanap pa rin magpasa hanggang ngayon ni Joseph? Did I mention to you that Joseph is looking for her? Lahat yata ng alam niyang lugar na po pwedeng puntahan ng kaibigan mo, napuntahan na niya. Ira sighed. I know. Huwag kang mag-alala at kakausapin ko si Carla. May dahilan siya kung ba't niya nagawang magtago, pero tingin ko, dapat na rin niyang harapin si Sir Joseph. I'll talk to her, okay? Pero may napansin ako. Close ka na kay Sir Joseph, no? Friend mo na siya? Nawala na ekspresyon ng mukha ni Dark. Quit calling him sir. It irks me. And who's friend with that guy? No, we're not friends. Sus, ang Dark ko. Nahihiyang aminin may mga kaibigan na siya. You should be proud, my friend ka. Why are you so shy? Ira teased him. Ira pinched his cheeks and tried to tickle him, but the tone from the phone nearby interrupted her. Tumutunog ang cellphone ni Dark at dahil personal phone iyon, alam ni Dark na importanteng tawag yon. Kinuha ni Dark ang cellphone at tinanggap ang tawag na galing kay Noel. Kailan may papakilala sa amin ang pamangkin namin, Wayne? Kumunot ang noo ni Dark. Paano ni Noel nalaman ang tungkol kay Argos? Hindi kaagad-agad nagpakita si Dark sa pinsan nitong si Noel at tinayaan lang nito na tawag ng tawag ang lalaki. Laging unattended ang cellphone nito at mas pinilit ni Dark na gawin ng mga utos ng pamilya ni Ira nito. Dark is slowly turning into a farm boy, but Ira could see that he is happy for what he's doing, so she does not stop him. Ayon kay Dark, mas nakakapagpahinga pa ito doon kahit palaging kumikilos ang katawan kaysa sa trabaho na ginagawa nito sa kumpanya. Sinabi nga nito na ayaw na nitong bumalik bilang boss ng kumpanya nito kaya muntik itong kaltukan ni Ira sa loob. But Ira also realized that for the past 3 years, Dark really had changed. From the young, rich and arrogant but did not know how to survive outside billionaire. Back then, ngayon marunong na to sa buhay, marunong nang makisama sa mga taong nakakasalumuhan nito sa paligid, at panghuli, marunong na rin tong i-express ang sarili. He could voice out his feelings, be it negative or positive. Unlike before that he only uses his money to get his way. Now he could freely express his feelings for her with his mouth. Naninibago si Ira sa Dark na kasama niya ngayon at alam niya ganun din to sa kanya. Ngunit di naman dahilan yon para lumayo ang loob nila sa isa't isa. Katunayan, she is enjoying the new things she finds about Dark. What are you thinking? Dark saw Ira spacing out that he asked. Katatapos pa lang nitong maligo at nakatapis ng tuwalya ang pangibabang bahagi ng katawan nito. Napaiwas ng tingin si Ira nung makita ang paglandas ng tubig sa ubad-barong dibdib ni Dark. Nanuyo yata ang lalamunan niya ng mga oras na yon kaya nag-iwas siya ng tingin. Di naman napansin ni Dark ang reaksyon ni Ira. Pumunta to sa inihandang damit ni Ira para dito at nagsimulang hubarin ang tuwalya na ikinalaki ng mata ni Ira. Bakit ganito tong si Dark? 3 taon silang di nagkita tapos parang wala lang na gusto nitong magbihis sa harapan niya. Alam niyang mag-asawa sila pero hindi ba't nagpapakiramdaman pa sila? Nahalik nga puro dampi-dampi lang tapos ganito. Maybe Dark felt Ira's silence when he looked at her to check her. Why are you so red? Do you have a fever? Inangat ito ang kamay at balak siyang abutin para hipuin ang noo niya. Ngunit umiwas siya at suminghal dito. Doon ka nga sa banyo magbihis? Bakit sa harap ko ikaw magbibihis, ha? Nung marinig ni Dark iyon, tumaas ang kilay nito. Sandaling napaisip. Unti-unti, gumapang ang ngisi sa mukha nito nang makita ang pulang-pulang pisngi ni Ira. Imbis tuloy magbibihis na to, nakaisip to ng kalokohan. Lumapit si Dark sa pwesto na nakaupong si Ira na nasa kama. Tinulak ito at sabay na pumaibabaw dito. Are you tempted by me? Come on, Ira, don't be shy, he whispered as he leaned closer. Naparunok si Ira at gustuhin mang tumanggi o magreklamo ay hindi niya magawa lalo't nakalapat ng katawan ni Dark sa kanya na nagbibigay ng kakaibang init sa katawan niya.
Hindi niya ma-deny na gustong-gusto niyang paglandasin ng mga kamay sa matinubong dibdib ni Dark. Maybe Dark saw something in her eyes that he crossed the short distance between them. He gently cupped her face and put his lips against her. Ramdam niya rin ang umiinit na temperatura sa pagitan nila ni Dark. Lalo na ang katawan nitong mariing nakadiin sa kanya. Ngunit, tunog na naman mula sa cellphone ng kung sino man sa kanila ang sumira ng atmosfera. Hindi yun pinansin ni Dark at patuloy pa rin ito sa paghalik kay Ira, ngunit naririndi si Ira sa ingay noon na marahan niyang tinulak si Dark. Shit! Bulong ni Dark nung nalayo nito ang katawan sa kanya. Humiga sa tabi niya at umikot para tumihaya. Pinatong ni Dark ang braso sa noo at nagpakawala ng malalalim na hininga. Si Ira ay napatingin sa ibabang bahagi ng katawan ni Dark at dahil natanggal na ang suot nitong tuwalya, kitang-kita ang ebidensya na nagustuhan nito ang namagitan sa kanila. Agad niyang binawi ang tingin at kinuha sa side table ang tumutunog pa rin na cellphone. Bumungad sa kanya ang wallpaper nilang tatlo ni na Dark kasama si Arcos at may incoming call doon. Noel? Inabot niya yun kay Dark at mainis sa mukha ni Dark. Nakinuha niya iyon. Mas lalo pang dumilim ang mukha ni Dark sa nakitang pangalan. Why the fuck are you calling me this at this time of hour? If you don't want me to burn your company, talk to me. Galit na pinatay ni Dark ang tawag at inis na ginulo-gulo ang buhok na medyo basa pa dahil kaliligo pa lamang nito. I think I need to take a shower again, bulong nito. Tumayo ito at tinampot ang nahulog na tuwalya, ngunit paghakbang ng isa nilingon si Ira. Or, do you want to join me to continue what we're doing? Natatawang binato ni Ira nang unan si Dark. Pumunta si Dark sa restaurant na sinasabi ni Noel at sumama si Ira dahil kilala naman na siya ni Noel. Yun nga lang, hindi to aware na may naaalala naman talaga siya. Ang alam nila may amnesia siya na pinapalabas niya. She accompanied Dark because she wants to thank Noel and his boyfriend for what he did for her back then. Nang makarating sila sa private room na bigay ni Noel, kabado man, pumasok si Ira. Nakita niya na si Noel at Rayson na naroon, kaya sabay silang lumapit ni Dark. Umupo sila at kakamustahin na ni Ira si Noel at Rayson nang bumukas ang kasasara pa lang ng pinto. Napalingon silang lahat sa pinto at tumawang ang bibig ni Ira nang makita ang pumasok mula sa labas. Si Marga? Anong ginagawa nito rito? Did she follow Noel here? Nilibot ni Marga ang tingin ng buong lugar at napasinghap to nang dumapo ang mga mata nito kay Ira. Nakita ni Ira ang pamumutla ng mukha ni Marga. Ira? Halos bulong na anito. Natulos sa kinatatayuan. Tumayo si Dark at agad tinakpa ng pwesto niya. Madilim ang mukha nito na nakatingin kay Marga. What are you doing here? Sinabi ko nang di na ako babalik. I don't care about him. Yung araw na pilitin niya akong pakasalan ng babaeng yon, pinutol ko na rin ang connection ko sa kanya. Nasasakta na ekspresyon na hinarap ni Marga si Dark. Kahit ba ako, Wayne, hindi mo na tinuturing na pamilya? I was the one who took care of you. I treat you as my younger brother, Wayne. Naikuyom ni Dark ang mga kamao. If you really treat me like what you said, you won't hurt my wife like that. You removed those people I paid to protect her and it messed up everything. Tumayo si Noel sa pagkakaupo para hawakan si Dark dahil mukhang nawawala ng kalmado nito. Hinawakan Noel si Dark sa balikat. Si Rayson tumabi sa upuan ni Ira at mukhang patagong pagpaprotekta yon kay Ira. Napalingon siya kay Rayson. Ang misteryosong ngiti ang sinukli nito kay Ira. I just did what Lolo told me to do, Wayne. I didn't know that would put Ira in danger. Hindi ko sinasadya yun. Dark gritted his teeth but didn't say a word. Nalipat na naman ang atensyon ni Marga sa direksyon ni Ira at kahit nakatago sa likod ni Dark, ramdam ni Ira ang mga mata ni Marga na parang tumatagos. Who's this girl, Wayne? Is she pretending that she is your wife? Dahil ba hindi ka pa rin makalimot, nagpapaloko ka sa mga oportunista? Don't talk to her like that, sigaw ni Dark. Nagpatuloy si Marga. Ira is dead, Dark. Kahit anong pagbabayad mo sa mga taong maghanap sa kanya, hindi na may babalik pang buhay niya, kaya hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga taong nagsasabi na sila si Ira.
Bumuntong hininga si Ira at tumayo na sa kinaupuan. Hindi niya naman kailangan ay pariwanag ang sarili dito sa pinsan ni Dark, pero ayaw niya ang naririnig mula dito. Parang ipinupunto nitong baliw na si Dark dahil sa ginawang paghanap sa kanya. Lumabas siya mula sa likod ni Dark at tinarap si Marga. Ate Marga, panimula niya. Nabigla ito sa pagsasalita niya na napadalawang beses ang tingin nito sa direksyon niya. Ngunit, hindi lang pala si Marga ang nagulat dahil maging si Noel na katabi ni Dark napatingin kay Ira habang si Rayson may naglalarong ngiti sa labi. I knew it, bulong ni Rayson. Hindi nababaliw si Dark. Nahanap niya ako? You're not dead? Marga cut her off as he gasped and her eyes went wide. If you're not dead, then bakit ngayon ka lang bumalik? Nasisihan ka bang nagkagulo kami ng dahil sa'yo? Wayne left the family because he thought we were the reason why you're dead. Pero hindi ka pa rin patay. You know exactly the reason why she left you. So don't put the blame on her, Marga. Ines na sita ni Dark kay Marga. Napaurong ang paa ni Marga at napatakip ng bibig. Nanunubig ang mga mata dahil nasaktan sa narinig. Kaya mo na akong sigawan para sa kanya. Wayne, I am your ate. Why are you like this? Inawakan ni Ira ang braso ni Dark na tumingin ito sa kanya. Mabilis ang paghinga ni Dark, tanda na nadadala na ito sa emosyon, kaya sinubukan niya ito na pakalmahin. Pinulupot ni Dark ang braso sa bewang ni Ira at hinila siya papalapit. So, you're really Ira, huh? Ani Rayson na nasa tabi. Lumingon dito si Ira ngunit hindi niya inaasahan na merong biglang papasok pala sa loob ng private room na iyon. Pupunta sa direksyon ni Dark para sapakin ito. Napaurong si Dark at lumikha ng ingay ang table na nabunggo nito. Dahil sa ginawang pagsulyap ni Ira kay Rayson, nalingat siya at nang tingnan ni Dark ay sapunan nito ang panga. Marga is your cousin, Wayne. Learn to respect her. Hindi mo alam ang pinagdaanan ni Marga sa loob ng 3 taon. Kung akala mo ikaw lang ang naghirap, hindi. She suffered, and she's still suffering right now. Si Dustbin pala ang taong nanununtok kay Dark. Gusto itong saktan ni Ira dahil sinaktan nito si Dark. Ngunit alam niya, usapin nilang ito kaya labas siya doon. Hindi rin nagtagal sina Dustin at Marga doon dahil pagkatapos sabihin niya ni Dustin, hinila na nito si Marga paalis. Nilingon pa ni Marga si Dark para kausapin, ngunit niyakap na ito ni Dustin at tumabas sila ng private room ng restaurant. Nakatanaw si Dark kay Marga at Dustin, ngunit wala itong sinabi. Ira sighed and went to Dark to examine the wound on his lips. Sinapon niya ang mukha nito. Masakit ba? Umiling si Dark. Nahinto sila sa ginagawa noong tumikim si Noel na nasa gilid at pinapanood silang dalawa. You remembered your missing memory, Ira? You are her, right? Naglapat ang mga labi ni Ira, ngunit marahang tumango. Nang marinig yon, unti-unting napangiti si Noel at sinulipan si Dark. Then my cousin got his wish. Congratulations to both of you for finding your way to each other again. Pero pagkatapos noon, bumaba ang tingin nito sa may gawing siya ni Ira na ikinataka niya. But where's my neph? Katok mula sa nakaawang na pinto ng private room ang nagpalingon sa kanila. Tuluyang bumukas iyon at si Hanina, bit-bit si Arcos ang pumasok doon. Umiiyak sa kotse kaya dinala ko na rito. Here, take your son away, Cristel. Inabot ni Carla si Arcos kay Ira, ngunit si Dark ang kumuha kay Arcos mula kay Carla. Thank you for bringing him here. Tumango si Carla at mabilis na umalis doon. Natulala naman si Noel at Rayson sa batang bitbit ni Dark. Is he my nephew?